isang karaniwang tahimik na kalye sa isang residential area sa Waupaca, Wisconsin, ang katahimikan ay unang nabasag ng sigaw, "Tara na!" Mapapalit siya! Ilapag ko na! Kaibigan, pagkatapos putok ng shotgun. Nahuli ng isang malapit na doorbell camera ang buong pangyayari. Diyos ko! Diyos ko! Pumunta dito ang bumaril para makipagkita sa isang tao, pero hindi para makipag-usap. Si William Wild Bill Zelensky ay dating pulis na ngayon naglalaan ng buhay sa pagtitinda ng makamandag na ahas at bihirang hayop. Naniniwala siya na ang binatilyo, 18 taong gulang na si Riley Manente na nakalugmok sa lupa sa harap niya ay nadnakaw ng halos $30,000 na halaga ng kanyang mga mahalagang reptilya. Nakatayo sa tabi ni Wild Bill ang kanyang kasintahan, si Tiffany Powell, at ang taong binaril niya, anak niya ito. Bago ang pamamaril, bago ang mga ninakaw na reptilya, si William Wild Bill Zelensky lang siya noon. Hindi siya talaga sikat, pero sa isang maliit na mundo, tulad ng komunidad ng mga nagbebenta at nag-aalaga ng reptilya sa Midwest, may pangalan siya. Nagpapalitan siya ng makamandag na ahas at mga bihirang butiki na nagkakahalaga ng libo-libo. Nagve-video siya kasama ang mga ito at magsalita siya na parang sanay na siya sa panganib buong buhay niya. Kasama niyang nakatira si Tiffany Powell at mga anak nito. Ang anak niyang si Riley, 18, ay maingay, padalos-dalos at hindi madalang sa lalaking dinidate ng nanay niya. Isang linggo bago ang pamamaril, tumawag si Bill sa 911 at iniulat na niluuban ang bahay niya. Sinabi niya sa dispatch na ninakaw ang mga baril, alak at tinakamahalaga niyang mga reptilya na nagkakahalaga ng mahigit $30,000. Agad niyang pinangalanan ang mga pinaghihinalaan sina Riley at ang kaibigan nitong Tina Dyer. Nang kinumpronta namin si Riley tungkol dito dahil inisip namin silang gumawa, sabi niya, "Tingnan niyo ang mga kamera. May mga kamera ang bangko, kaya alam na nilang may mga kamera roon." Siguro sa drive-thru hindi ko alam, may bakas ng paa sa semento. Mula nung gabing yon, kinumpronta namin siya pero itinanggi niya. Tinanong din namin, "Nasaan na si Ashton? Puntahan natin bahay ng magulang niya." Tumanggi siyang dalhin kami. Sabi niya, may isa sa kanila nakatira malapit sa Weyaliga sa Highway 10. At yung nanay niya siguro, tapos ang tatay niya sa Appleton nakatira. Nalaman naming nasa Appleton at Waso sila ngayon, kaya hindi namin alam saan nila itinago ang mga hayop. Pero sa bahay nila, ako lang ang naninigarilyo ng Camel Menthols. Nakita pa namin ang isang walang laman na Camel Menthol pack sa ashtray nila. Kaya nung binuksan nila yung glove box ko, sa tingin ko, kinuha nila yung isang pack ng sigarilyo ko. Ibig ko sabihin, hindi naman yung ebidensya, pero parang ganun na rin, di ba? Oo. Binuksan ng pulis ang kaso. Si Bill naman, ibang bagay ang binuksan, paghihiganti. Tumawag siya at nag-imbestiga. Sabi niya sa mga tao, alam niya kung sino ang may gawa, si Riley. Imbes hintayin ang pulis, nagpasya si Bill na siya na lang ang babawi ng mga ninakaw na reptilya. Nagtipon sila ni Tiffany ng mga sandata, shotgun, mahabang baril at mga bala. Naitala ng mga investigador ang martilyo, mga kutsilyo at posa sa loob ng sasakyan. Hindi lumabas sa ulat ang mga iyon hanggang matapos ang pamamaril, pero malinaw ang kanilang paghahanda sa pagbabalik tanaw. Alas 10 ng gabi, lumiko sila sa Van Street, isang tahimik na residensyal na kalsada. Kinumpirma ng mga doorbell camera ang oras na ito. Sa liwanag ng headlight, nakita nilang naglalakad si Riley Manente Powell. Huminto si Bill sa sasakyan at bumaba, may hawak na shotgun. Nananatiling bukas ang pinto, umaandar ang makina, habang biglang tumindi ang komprontasyon. Lumabas din si Tiffany, ang nanay ni Riley, at sa isang bahagi makikita sa doorbell footage na hawak niya ang rifle. May homas niya sa medyas mo! May homas niya sa medyas mo! Hinubad ni Riley ang kanyang kamiseta, isang detalyeng mapapansin muli ng mga investigador mamaya. Sumigaw siya kay Bill, hinamon siyang mag-away ng walang baril. Gawin mo parang walang kwentang tao ang laban! Ibabaw mo yan at sumabad ka gamit ang bola! Walang nakikitang pagtatangkang umalis. Walang palatandaan na may natatakot na umatras. Ilang segundo lang, narinig ang putok ng baril. Binaril niya siya. Binaril niya talaga siya. Sumilip ang kapitbahay at nakita ang katawan na nakadapa sa likod ng kotse. Siya si Riley, anak ni Tiffany.
Pero bumalik na lang sina Bill at Tiffany sa harapang upuan ng sasakyan. Hindi siya hinawakan o tiningnan kung may pulso pa. Ibaba mo lang at pamalo lang ang gamitin mo! Agad dumating ang mga pulis at siniguro ang lugar. Lumuhod ang mga paramedics sa tabi ng binatilyo sa kalsada, ngunit wala na silang nagawa. Pag na-secure na ang Van Street at kontrolado ang ebidensya, nagsisimula na ang mga investigador mangalap ng pahayag. Ilang oras matapos ang pamamaril, dinala si William Wild Bill Zelensky sa istasyon para tanungin. Katatapos lang niya sa isang nakamamatay na pamamaril. Pero sa simula ng interview sa madaling araw, hindi ang binatilyong ginagamot sa emergency ang iniisip niya. Una niyang mga tanong ay practical. Alam mo ba kung makakalabas ako dito ngayong gabi o bukas? O kung ano mga mangyayari? Hindi. Wala mang kailangan mong manatili hanggang bukas, sa tingin ko. Ibig sabihin, kailangan ko magpalipas ng gabi dito? Pares ka. Gets ko naman, pero di pa talaga ako natulog sa kulungan. Kaya ang pangit talaga noon. Ang ganitong pag-iisip, inuuna ang sariling kalagayan kaysa biktima ay agad itinatala. Kabaliktaran nito ng inaasahang pagmamadali kung tunay siyang natakot para sa kanyang buhay, ilang sandali lang ang nakaraan. Nang tanungin ukol sa komprontasyon, pinapakita ni Bill na nag-aatubili siya at mapamprotekta. Sana ayos lang si Riley. Hindi ko alam kung may paraan para malaman kung magiging ayos siya. Talagang nag-aalala ko para sa kanya. Alam ko. Oo, alam ko, pero... Pare, ay kung gumawa ng kahit ano na makakasakit sa kanya. Habang nagpapatuloy ang pagtatanong, nagsimulang makipag-usap si Bill sa mga pulis tungkol sa kanyang karanasan sa pagpapatupad ng batas. Iginiit niya na ang ginawa niya ay ayon sa kanyang natutunan bilang isang pulis. Gusto ko pa rin makipagtulungan, pero kung ganyan ang mga warrant, sinasadya mo na. Ang homicide, alam mong hindi self-defense. Nakakagulat talaga para sa akin. Dating kulisa po. Sinunod ko ang training ko para ipagtanggol ang sarili kapag pinaril ka. Pero ikinukumpara na ng mga investigador ang mga paliwanag na ito sa nakita nila sa kamera at sa mga nalaman nila tungkol sa putok. Malapitan, walang gulo, walang tangkang umatras. Pagkatapos, nilipat ni Bill ang usapan sa mga reptilyang ninakaw sa kanya na parang ipinaliwanag ng konteksto ang paglala ng sitwasyon. Alam ko na may ilang reptilya at iba pang bagay na kinuha, pero yon ang nauwi sa nangyari ngayon, tama? May nag-abiso ba? Oo. Kami lang talaga naglaan sila ng ilang araw para punan ang mga papeles. Pasensya na, di ko matandaan pangalan ng pulis. Ayos lang, ako na lang ang mag-vacuum, kaya ako. So I know. Tumawag ako sa Sheriff's Department para alamin yan. Sinisikap namin makuha ang impormasyon para may makapagkwento tungkol dito. Kung anong nawala sa kanila. At alam ko mahal mo ang mga alaga mong hayop. At ayokong mamatay sila. Oo, para sa mga investigador, ito ay motibo, hindi katuwiran. Ipinapakita nitong mahalaga kay Bill ang mga nawawalang reptilya at personal ito sa kanya. Sa kustodiya, ang reaksyon ni Bill sa kasong homicide ay hindi pagkabigla na may namatay, kundi pagkagulat na maaring ituring ng batas na murder ang ginawa niya. Dapat lang, bakit sila naglabas ng baril? Meron bang kahit sino? Alam ko na mas malala ito. Parang masama lang nga nun pa. Ngayon, mas malala pa. Pare, alam mo, parang ngayon hindi na ako makakatulong kahit kanina mula dito. Alam mo yan? Habang si Bill ay nabibigay ng kontroladong salaysay tungkol sa pagsasanay at pagtatanggol sa sarili, kabaliktaran naman ang panayam kay Tiffany Powell. Nagbabago, hindi sigurado at unti-unting umaayon sa ipinapakita ng ebidensiyang forensiko. Bubuksan ko lang ito habang nakaupo ka. Salamat sa pagpunta. May mauupuan ba tayo dito sa loob? Sa una niyang nai-record na pahayag, sinuportahan niya ang kwento ni Bill kung bakit nila hinahanap si Riley. Kung maaari, balikan mo nga ang mas maaga na nangyari nung araw na yon. Paano ba nauwi sa komprontasyon ni Riley at Bill? Ninakawan si Bill ilang araw na ang nakalipas ni Riley. Sige, paano niya napag-alaman na si Riley ang gumawa nun? Well, may mga litrato ng mga bote sa Snapchat ni Riley mula sa gitna ng plaza.
kung saan ninakawan si Bill. May babaeng tumawag sa kanya. Ipinaliwanag nito ang hinala, hindi takot. Isang alitan sa ari-arian nito, hindi banta sa buhay. Ayon kay Tiffany, naging pisikan na agresibo si Rayleigh sa komprontasyon. Nasaan ka sa loob ng sasakyan? Nasa labas ako. Tinanong ko si Rayleigh kung bakit niya ginawa yun. Gusto lang pala niya awayin si Bill. At patuloy lang siya, hinubad niya ang kanyang jacket at lahat. At tuloy-tuloy pa rin siya. Nasubukang makipag-away kay Bill. Anong ginawa niya? Sinabi ba niya kung bakit? Kinuha niya yung mga bagay na kinuha niya. Hindi niya inamin. Ayaw niya aminin yun. Sige, tinatanggi niya ito lagi. Sinabi niya na pupunta kami para sunduin siya sa bahay ng tatay niya. Pero patuloy niyang itinatanggi. Sige, si Rayleigh lang ba ang nandun? So kayo lang, si Bill at si Rayleigh? Sige. Naalala mo ba kung anong oras ito nangyari? Mga alas 10 siguro. Sige. Balik tayo dun sa pagtatalo ninyo. Paano ba nangyari ang lahat? Sabi mo, hinubad ni Rayleigh ang kanyang jacket. Naalala mo ba? Parang... Ano pa ang nangyari? Biglang sinunggol ni Rayleigh si Bill na parang atakehin siya. Pagkatapos, ako. Akala ko gagamitin niya siya ng taser kapag nakapwesto na siya sa harap niya. Kaya anong sinabi mong sumugod siya sa kanya? Ano bang ginagawa niya? Sinusubukan ko lang kung makakasama ko siya. Di ko rin alam kung ako o ano. Parang... Nakita mo bang sinubukan niya ni Rayleigh? Hindi. Sige, ano ang ginawa ni Bill bilang reaksyon? Kaya hindi niya sinubukan. Labanan nito, alam mo, harangan ng alinman sa mga hampas or kahit ano na ganon. Siya lang, hindi ko alam. Wala kang nakita. Walang anuman sa paglalarawan niya ang umabot sa pamantayang kailangan para sa legal na armadong pagtatanggol sa sarili. Habang nagpapatuloy ang tanong, nahihirapan si Tiffany sa detalye. Saan eksakto siya nakatayo, gaano katagal ang pagtatalo, at anong mga galaw bago ang putok. Saan ka nakatiyo kaugnay ng sasakyan na tina Riley at Bill habang nangyayari ang lahat ng ito? Naalala mo ba? Parang sa likod ng kotse. Naalala mo, sa likod ng kotse. Sige. Kung ito ang kotse... So, nasa likod ka ng kotse kung ito ang harap. Ito ang kotse. Nasaan si Bill at Rayleigh? Dito sa side na ito. So, nasa driver side sila ng kotse? Hindi ko lang alam. Hindi ako sigurado. Gaano katagal mo masasabi na lumipas mula nung huminto kayo doon hanggang sa oras na binaril ni Bill si Rayleigh? Hindi naman matagal. Mga 15 segundo lang o ganon. Siguro mga ilang minuto. Sige. Kaya nandun kayo, medyo natatalo-talo pa. Wala kang natatandaang particular na mga salitang nabanggit. Sige, maliban doon. Kumuha ng bagong lente para kay Rayleigh sa bahay nila. Yan ang isang bagay na tumatatak sa'yo. Hindi agad itinuturing na panlilinlang ang mga pagkakaibang ito, pero nagbabago ang interview kapag nirepaso ng mga investigador ang doorbell video at mas malinaw nilang nakikita ang komprontasyon kaysa sa kwento ni Tiffany. Nang tanungin siya ng mga detektib tungkol sa katotohanang siya ang may hawak ng baril, tuluyan nang nawala ang kanyang kasiguraduhan. Hindi niya sinabi na gusto niyang saktan si Rayleigh o ipinaliwanag kung bakit kinuha ang baril. Sige. Hindi mo alam kung kargado ang baril sa buong panahong yon? Hindi mo ba nakita kung nilagyan niya ng bala? Sige. Maraming hindi tugma sa mga sinabi mo, Tiffany. Meron kaming surveillance videos, kaya kailangan maging tapat ka. May binigay ba sa'yo si Bill kahit kailan? Hindi ko alam. Hindi ko maalala. Naalala mo bang hawak mo ang baril? Hindi. Hawakan mo! Sa tagiliran mo! Hawakan mo! Sa tagiliran mo! Putong ina! Papatayin talaga kita! Nasa impluensya ka ba noon o ngayon na impluensya ng anumang droga o alak? Hindi. Dahil sinasabi ng video na iba ang nakikita ko, paano mo ipapaliwanag kung nakita ko sa video na sinabi ni Bill na itutok mo ang baril sa anak mo at may video rin ako na hawak mo at nakatutok ang baril sa kanya? Baka nahawakan ko. Hindi ako sigurado.
Maaaring ginawa mo o talagang ginawa mo? Hindi ko alam. Ang natatandaan ko lang, mayroong maraming sigawan at hiyawan. Sigurado akong matatandaan mo kung tinutukan mo ng baril ang sarili mong anak. Marami pang sigawan at hiyawan lang talaga. Anong ginawa ni Rayleigh nang tumakbo siya sa sasakyan? Anong sumunod na nangyari? Hindi ko alam. Meron na bang pagkakataon na pinagbantaan ni Bill ang buhay ni Rayleigh noon? Paano kung sabihin ko sa iyo na may nagsabi sa akin ng kabaliktaran? Wala ka bang narinig na masamang sinabi si Bill? Mapatay niya si Rayleigh? Hindi. Kaya nung nabaril na ni Bill si Rayleigh, anong naging reaksyon ninyong dalawa ni Bill? Anong ginawa ninyo? Gusto ko lang siyang hawakan kasi hindi ko alam kung mangyayari pa yun. Sige, naalala mo ba kung saan ka pumunta o lumipat o saan ka nakatayo? Tinawagan ko ang nanay ko. Sige. Nasa loob ka ba ng kotse o nasa labas ka ng kotse? Sa tingin ko, hindi naman. Sige. Hindi ka ba nasa kotse? Sa tingin ko, hindi naman. Sige. Habang ang binatilyo ay malubang nasugatan at nakahiga, wala ring tumulong. Naitanong din ng mga investigador ang tungkol sa shotgun. Bakit pa kinuha ni Bill ang shotgun sa tindahan? Kung hayop lang naman ang kukunin niya, hindi ba niya sinabi kung bakit niya ito kinuha? Akala niya kinuha niya yun para di manakaw. Kinuha niya yun bago pa niya marinig tungkol sa mga hayop. Ibig sabihin na ilagay na niya sa kotse bago pa niya malaman kung nasaan ang mga hayop. Anong dahilan niya sa ginawa niya kung hindi naman niya alam nasaan ang mga hayop? Lagi siyang may baril sa kotse. Karaniwan siyang may baril, pero wala siyang baril nang pumunta sa bayan. Tama. Sige. Kasi lahat ng iba pa inanakaw pa rin sa... Kaya lagi siyang may baril sa kotse? Oo, sige. May iba pa ba siyang mga handgun na nakita mo bukod sa mga nakuha na? Wala. Nakita mo na ba ang shotgun na to? Hindi pa. Nakita mo na? Saan mo pa ito nakita? Well, simula nang kunin ang mga baril niya, nagdadala na siya. Lagi ba ito sa kotse or paano? Pinapahina nito ang ideya na padalos-dalos lang ang reaksyon. Sa pagpapatuloy ng interview, mas maraming kontradiksyon ang kinaharap ni Tiffany. Ang pagiging malapit niya sa sandata, mga nai-record na tagubilin ni Bill, at ang video ng pagpapalitan ng kontrol nila. Kaya nung umalis ka, wala kang balak. Hindi kailanman nabanggit ni Bill si Riley. Hindi niya sinabing haharapin, hahanapin o kakausapin si Riley. Sinubukan ba niyang muling kontakin ito? Hindi mo naaalala na naging sobrang balisa siya o may ginawa siyang kakaiba na maaaring dahilan kung bakit bigla na lang, imbes na kunin ang mga alaga niya, gusto na niyang makipag-away kay Riley. Sige. Sige. Kagaya ng nabanggit ko sa video, malinaw na kitang-kita na may hawak ang baril at sinasabi mong hindi mo yon naalala. Nakalimutan mo bang tinutukan mo ng baril ang anak mo? Hindi mo maalala kung anong sinabi sa'yo ni Bill? Nahatulan ka na sa isang mabigat na krimen, tama? Sige, alam mo nang bawal kang magtaglay ng baril? Arestuin ka ngayon dahil sa paglabag bilang nahatulang kriminal na nahuling may baril at probation hold. Tahimik lang si Tiffany, nakaupo at sinusubukang intindihin ang mga sinabi. Sa Van Street, sinimulang idokumento ng pulis ang lahat ng posibleng mahalagang bagay sa kaso. Ang posisyon ng katawan, ang kinalalagyan ng sasakyan, ang anggulo ng ilaw sa kalsada sa itaas. Sinabi ni Bill na ipinagtanggol lang niya ang sarili dahil sa panganib. Pero sa investigasyon ng pampatay, mahalaga ang ebidensya kaysa pahayag. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Nakuha nila ang shotgun mula sa loob ng sasakyan. Isa pang mahabang baril. May bala, nakaayos at handa na. Mga armas na tiyak na hindi tugma sa ideya ng isang usapan lang na nauwi sa gulo. Mga kutsilyo, panali, martilyo, mga gamit na nagpapahiwatig ng pagpaplano, hindi ng pagkataranta. Idinokumento rin ng mga investigador ang mga bagay na hindi nangyari.
Walang pagtatangkang magbigay ng paunang lunas, walang pagtawag ng tulong hanggang sa maramdaman ng bumaril na ligtas na siya sa loob ng sasakyan niya. At walang palatandaan na ang binatilyo ay may hawak na anumang sandata. Hindi siya tumulong sa kanya, wala siyang ginawa, at napakakalma lang nila. Sino sila? Sina Bill at siya. Sabi ni Bill, binarel ko siya dahil sinugod niya ako. Narinig mo ba siyang nagsabi nun? Oo, sinabi niya sa akin. Sino ang nagsabi sa'yo? Narinig niya ang putok ng baril kaya lumabas ako. Sina Bill at Tiffany pumunta sa bahay ko. Sabay kaming pumarada kaya naisip ko ano kaya gusto nila. Sinasabi nila na ninahawan ni Riley si Bill at tinawagan si Bill para pumunta sa estasyon ng pulis at makipag-usap. Sabi nila babalik sila pagtapos na sila ron. Mga 25 minuto ang lumipas habang nakaupo kami dito at narinig ko ang putok ng baril. Kaya sumilip ako sa maliit na bintana at nakita ko sila sa loob ng kotse nila. Pareho silang nakaupo doon nang makita ko sila. Basta nakaupo lang sa kotse. At nakita ko na parang may malaking bagay sa likod ng kotse. At naisip ko, Diyos ko, may nabangga ba sila? Akala ko talaga nakabangga sila ng pedestrian. Kaya lumapit pa ako at nakita ko nakaupo si Riley ng ganon. Tapos tinanong ko, Riley, ayos ka lang ba? Riley, ayos ka lang ba? At hindi siya gumagalaw at nakatayo lang sila doon. Sabi mo nakita mo siya nakatayo sa labas, pero sabi mo rin nakaupo sila sa kotse. Nakaupo sila sa kotse at nakatingin ako sa bintana. Kaya nakatingin ako sa bintana. Yun na yun pagkatapos nun. Kaya yan ay bago ang putok. Pagkatapos na ng putok yon. Sa tingin ko, baka bumalik siya sa kotse. Hindi ko alam kung alis na sila kasi nakaupo sila sa kotse nung sumilip ako sa bintana. Akala ko naplatan sila pero may garbage bag. Ano yung nasa likod ng kotse? Kaya lumabas ako at tinanong, "Uy guys, anong ginagawa nyo? Hindi namin alam kung anong nangyari. Ganito si Riley." Tapos naisip ko, alam ba niya? At hindi siya sumasagot, syempre, at hindi gumagalaw. At siya naman, nakatayo lang doon. Kalmado lang siya nung inaresto. At siya naman nakatayo lang doon. Sabi ko, kailangan mong pumunta sa ospital para makita kung kamusta na siya. Mukhang may sumundo sa kanya at umalis na siya. Ito ang mga klase ng detalye na nagpapabago ng kwento mula sa natatakot ako para sa buhay ko tungo sa gusto ko ng paghihigante. Samantala, ang kabilang bahagi ng kaso ay nagaganap sa ibang lugar. Natagpuan na ang mga ninakaw na reptilya, ang mitsa na nagpasimula ng lahat. Isang araw matapos ang pamamaril, natagpuan ng investigador ang mga ninakaw na reptilya sa isang bahay malapit sa Wapaka, tirahan ng kaibigang konektado kay Riley. Nakita ang mga hayop na buhay sa silong at nakalagay sa mga improbisadong terrarium at plastik na lalagyan. Sarado na ang kaso ng nakaw na ari-arian nang inilabas ang mga reptilya mula sa silong ng bahay. Lumipat ang investigasyon mula pagnanakaw tungo sa kaso ng pagpatay. Kinasuhan si William Wild Bill Zelensky ng first-degree intentional homicide sa pamamaril na ikinamatay ng 18 taong gulang na si Riley Manente Powell. Nahaharap din si Tiffany Powell sa first-degree intentional homicide bilang kasabwat at sa kasong paghawak ng baril ng isang dating nahatulan ng mabigat na krimen. Bago sila humarap sa hukom, lumaki muli ang case file, hindi dahil sa bagong ebidensya, kundi sa mga naitalang tawag mula kulungan. Hindi ako sigurado kung may mabilis na paglilitis sa kaso ng pagpatay, pero alam kong karapatan ito ng lahat. Gusto ko rin ng mabilis na paglilitis. Tama yan. Ayokong marinig, ginagamit mo ang mga salitan yan. Wala akong kinalaman sa pagpatay sa anak ko. Ma, nandun ako, pero alam ko. Alam ko, ayokong naririnig mong ganyan na sinasabi mo kay Portia. Masakit sa puso ko. Oo, gumawa tayo ng mga maling desisyon at may pinakamasasamang kahihinatnan sa mundo dahil doon. Pero wala ka namang masamang intensyon. Nagtitiwala lang ako sa Diyos na magiging maayos din ang lahat. Hindi ko kasalanan. Mali ang pagpapalaki ko kay Riley at ako ang nagkamali, kaya naging parang gangster ang pag-iisip niya. Pinanggako kong tinanggang alisin yun sa kanya, pero hindi ko nagawa. Sa isa pang recording mula sa sistema ng kulungan, maririnig si William Zelensky na nasa linya mula sa Wood County Jail.
Hello, ito ay isang libreng tawag mula kay Answer. Isang bilanggo sa Wood County Jail. Sige, ano nalaman niyo ngayon? Oo, ayaw talaga ng nanay ni Tiffany Rosa na sumulat ka kay Tiffany Rosa. Bakit? Pero hindi ko rin alam. Sa tingin ko, sobrang galit lang talaga siya sa'yo. At sana raw meron pang electric chair. Gusto niya akong maupo sa electric chair dahil dito. Oo. Sa simula pa lang, magkaibang trato agad ng mga piskal sa dalawang akusado. Bago ang paglilitis, inalok si Tiffany ng kasunduan sa pag-amin ng sala na tinanggap niya at umamin siya sa kasong first-degree reckless endangerment at pagkakaroon ng baril bilang isang nahatulang felon. Nakakuha siya ng 15 taon sa kulungan at 8 taon ng superbisyon matapos makalaya. Pero si Wild Bill ay hindi tatanggap ng plea agreement. Gusto niyang lumaban sa korte at nakuha nga niya ang pagkakataong yon, pero hindi ito pabor sa kanya. Pagkatapos ng 5 araw ng testimonya, napatunay ang guilty si Wild Bill sa first-degree intentional homicide. Sa paghatol ng sentensya sa kanya, tahimik ang buong korte. Nang tumayo ang lola ni Riley sa panig ng ama para ibigay ang kanyang victim impact statement, ramdam sa kanyang boses ang matinding galit na 3 taon ng kinikinkim. Mahal ko si Riley. Siya ang ilaw ng buhay ko. Palagi kaming nagtatawanan. Lubos siya mamimiss. Pinatay siya ni Wild Bill. Pinili niyang barilin ang apo ko. Pakiusap kagalang-galang. Kailangan mapakulong ang lalaking ito bago pa siya makapatay ulit. Sana mabulok siya sa kulungan sa kasong ito. Kagalang-galang, pinili niyang maglagay ng bala sa shotgun. Pinili niyang itutok ang shotgun sa apo ko na walang pakialam sa buhay ng tao. Sapat ang armas sa kotse niya para mapuno ang buong korte. Kung ganun siya katakot sa isang binatilyong walang armas, hindi ko na mahintay na makilala niya ang mga preso at mamamatay tao. Sana talagang natatakot siya. Pagkatapos niya, parang sabay huminga ng malalim ang silid. Maya-maya, may isa pang boses na umangat, kasing tindere ng una. Kahit nung bata pa siya, matalino na siya para sa kanyang edad. Hindi inaasahang palabiro, mapagmahal, at pilyo. Pinuno niya ng tawanan at liwanag ang buong silid. Mahaba ang kanyang pahayag, isang paglalarawan kung sino si Riley at kung sino pa sana siya magiging. Siya ay mapagbigay at nakakatawa at meron siyang pinakamalaki at pinakamapagpatawad na puso na maaring taglain ng isang tao. Nahihirapan siya dahil sa magulo at hindi maayos na pagpapalaki. Mula pagkabata, nahirapan ang kanyang ina sa mental health at pag-uugali. Si Riley ay higit pa sa paglalarawan sa paglilitis na ito. Siya ay 17 taong gulang. Bumangon siya ng 6, nagtrabaho buong araw, umuwi, naglaro at pinakain ng anak, pinatulog, nakipagkwentuhan sa kasintahan at naglaro ng video game. Namumuhay siya ng isang kagalang-galang na buhay bilang isang manggagawa at labis siyang ipinagmamalaki ang kanyang mga nagawa. Hindi ko na kailangang pumikit para makita ang tindig niya nang itinaas ang baril sa utos niya. Hindi ko malimot ang imahe ng apo kong nakaluhod at lupaypay sa lupa. Nakikita ko pa rin iyon ngayon. Gaano pa karaming oras ang natitira sa akin? Nakulong ako sa 10 hanggang 15 segundong inabot bago siya namatay. Nagtapos siya sa isang pakiusap sa hukom, isang pakiusap na pinagsama ang galit, dalamhati at pagod sa iisang hiling. Tila makatarungan lang na ang lalaking kumuha sa buhay ng apo ko ay pagbayaran yon sa nalalabi ng sarili niyang buhay. Hindi niya pinakitaan ng awa si Riley ko. Himihiling ko na payagan ninyong ibalik ng hustisya ang ginawa niya sa pamamagitan ng habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parole. Salamat po. Nang anyayahan ng korte ang akusado na magsalita, hindi tinanggihan ni Wild Bill ang pagkakataon. Hindi ko kailanman inisip na mangyayari ang ganito. Siguradong hindi ko ginusto na barilin si Riley at lalong hindi ko ginusto na mamatay siya.
lubos akong humihingi ng paumanhin. Hindi na tinag si Hukom Raymond Huber. Matapos ang pamamaril, nagdulot din ng pag-aalala sa korte ang kanyang mga ginawa. Hindi niya tinignan si Riley or kung kailangan niya tumulong. Lumayo siya dahil gusto lang niyang siguraduhin na hindi siya aatakihin ni Riley. Nahihirapan akong paniwalaan yon pagkatapos niyang malaman na pumutok na ang shotgun at bumulsak na si Riley. Malinaw naman, kahit anong tulong na naibigay niya ay maaaring nakabago sa sitwasyon. Pero ang katotohanan, hindi man lang siya lumapit at tiningnan ang kalagayan sa kakulanan ng mas magandang salita anak-anakan niya, ay nagbibigay ng pag-aalala sa korte na ito. Ipinapakita nito na may kakulangan sa kanyang paraan ng pag-iisip. At makalipas ang ilang minuto, pinalna ang hatol. Habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad ng pinalawig na superbisyon pagkatapos ng 35 taon. Binago nung pagkamatay ni Riley ang lahat pero wala itong naresolba. Isang binatilyo ang nawala, 2 pamilya ang nawasak, at ang away na nagsimula sa ilang ninakaw na reptilya ay hindi kailanman sulit ang naging kapalit. Para sa Law and Crime, ako si Kristen Thorne.